Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Noong ako'y nag-take ng CPE or Clinical Pastoral Education sa Visayas Community Medical Center, ngayon ay Visayas Medical Center sa Cebu City. After ng aking second year sa seminary, isa sa pinaka-importante na natutunan ko sa CPE na iyon ay all emotions are valid. Sabihin nyo nga, all emotions are valid. And it is a gift from God. It is the gift from God. Lahat ng emosyon katanggap-tanggap sapagkat ito'y biyaya sa atin ng Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin, guni-guni mo lang yan kung nararamdaman ng tao. Maaaring hindi mo nararamdaman sa ngayon yung emosyon niya, pero hindi yun rason para i-invalidate ang isang emosyon. Yun yung isang natutunan ko sa CPE. Kaya pag kami ay dumadalaw doon sa mga pasyente sa ospital, minsan napakabigat ng emosyon nila, ang hirap pasanin. Pero valid yun eh. At kailangan namin tignan yun na tunay na nangyayari sa kanilang kalagayan. Pamilyar ba kayo sa mga emosyon? Uso ngayon sa atin yung emojis, di ba? Pag tayo ay magme-message, para merong malaman ng ating kausap sa chat yung emosyon natin sa ating sinasabi. Nilalagyan natin ng emoji. Kung tayo galit, lalagyan natin ng anger na emoji. Pag tayo ay masaya, smiley. Pamilyar kayo sa mga emojis o emoticons na tinatawag? Yeah. Sige, magte-test tayo. Kuha kayo ng 1/4 sheet of paper. Okay, eto. Bibigyan ko kayo ng mga picture dito. Tapos sabihin nyo kung anong emotion siya. Okay? Anong emotion to? Happy. 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 Sige. Kung yan ay happy sa inyo, sige. Kung yan ay sad sa inyo, ewan ko lang. Baka may problema ka sa emosyon mo. Okay, next. Sad. Okay. Next. Ano yan? Thinking. Confused? Curious? Bahala na kayo ulitin mo. Sino ba dito nagkakaramdam ng ganyan minsan? Ano napapag-isip siya? Malayo yung tingin. Meron bang gano'n sa inyo? Feeling confused or curious? Di ba? Next. Ano yan? Yung sinesend nyo sa crush nyo, kaya sa girlfriend, boyfriend nyo. Ha? Bakit bumaba isang kilay? Ewan ko, bakit sumikip yung isang kilay niya? Ano yan? Ano yan? Flying kiss. So, pwedeng, anong emosyon ng ang flying kiss? Pwedeng feeling of love. Okay, next. Ano yan? Anger. Sinong nagagalit dito ngayon? Yan. Sinong mainitin ng ulo sa inyo? Si Nico. Okay? Anger. Next. Ano yan? Ha? Sad? Sad na yung kanina. Ano may Malungkot na Very sad. very sad. Pwedeng depressed, disappointed, di ba?
Okay. So mas matindi pa yung pagkanyang pagkalungkot. Ito, next. Ano yan? Me. Tawag nila, me. Pero yan yung emosyon kapag wala kang pake. O kaya, Hindi ko nga ginagamit yun. bad trip ka pero ayaw mong express ng intense. Me na lang. Okay? Next. Ano yan? Exhausted. Pagod. Bumaliktad na yung mata. I don't care. Ha? Ano na? Iba na yan sa akin, Pastor. Ano yun? Maganda yan lang sa akin. Ano yung sa inyo? Slay. Slay? Slay? Slay. Slay? Ah, slay. Oh. Next. Ano yan? I don't know. Confused? Feeling lost? Meron na ba kayong na-experience na ganito? Kapag nagsama-sama yung lahat ng negative emotion, lungkot, galit, pagkabalisa, depressed, disappointed, tuliro, yan na yun, feeling lost. Feeling lost. Yan yung title ng mensahe natin ngayong umaga. Feeling lost. Sa ating batayang teksto na binasa kanina mula sa Job chapter 23 verses 1 to 9 at 16 to 17, mababasa natin ang matinding pagnanais ni Job na iharap sa Diyos ang kanyang nakapanlulumong kalagayan. Punong-puno siya ng kalungkutan, hinagpis, marahil may konting galit din at pagkatuliro. Na-experience nyo na ba yun? Yung ganong feeling, ganong emotion? Sino naka-experience na? Siguro yung iba sa inyo hindi lang nahihiya lang aminin, pero nangyari na sa buhay niyo. Ganon yung pakiramdam ni Job sa mga panahon na iyon, na lumalapit siya sa Diyos. Punong-puno siya ng kalungkutan at hinagpis. Hindi niya alam kung bakit niya pinagdurusahan ang mga bagay na iyon. Imaginin mo, naubos yung kanyang mga alagang hayop. Naalala niyo yung sermon ko nung last Sunday? Si Job, yung tinuturing na pinakamayaman daw dun sa lugar nila. Pero sa isang iglap, nawala yung lahat ng mga kayamanan niya. Naubos yung kanyang mga alagang hayop. Namatay pati yung kanyang mga anak. At yung kanyang katawan ay napuno ng mga nagnanak-nak na sugat. Mula ulo hanggang paa. Sabi pa nga doon sa teksto, sa libro ni Job, nung pinuntahan siya ng kaniyang mga kaibigan, yung tatlong kaibigan niya, hindi nila makilala si Job. Puro sugat na. Siguro dati kung ang mukha niya ay parang matini idol, talagang hindi mo makikilala kung puno na ng sugat yung kanyang katawan. At yung kaisa-isang tao, yung isang tao na inaasahan niyang kakalinga at dadamay sa kanya, yung kanyang asawa, ay tinutulak pa siya na sumuko at itakwil ng Diyos. Sa palagay niyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Job, ano ang inyong mararamdaman? Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Feeling lost. Di ba? Hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam kung paano magsisimulang muli. Hindi nyo alam kung paano mariresolve yung inyong problema. Feeling lost. Job was in great depression, desperation. Feeling lost siya. Hindi niya na alam ang gagawin.
hindi niya na maunawaan ang nangyayari. Sabi ni Job, hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob. Bagamat ako'y nananamis, pinaparusahan pa rin ako ng Diyos. Nararamdaman niya yung emosyon ni Job dun sa mga salita niya. Sabi pa niya, kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasagot. Gulong-gulo siya. At gusto niyang idulog sa Diyos yung kanyang saloobin. At gusto niyang humingi ng pangunawa sa Diyos. Maraming tao, kahit na mga Kristiyano, ang naniniwala na ang lahat ng mabibigat na problema o suliranin na dinadanas ng isang tao, whether ito ay pagkamatay ng isang mahal niya sa buhay, pagkakaroon ng malubhang sakit, pagkaranas ng disgrasya o sakuna, iniisip nila na yung mga bagay na yun ay indikasyon ng matinding galit sa kanila ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Kapag kayo ay nagkasakit ng malubha, iniisip nyo ba na parusa yun ng Diyos sa inyo? Kapag kayo ay nadisgrasya, napinsala yung inyong katawan ng malubha, iniisip nyo ba parusa yun ng Diyos? O kaya kung hindi sa inyo nangyari sa iba, iniisip nyo ba parusa sa kanya yung Diyos yan kasi matigas ang ulo niya? Iniisip nyo ba gano'n? Maraming tao gano'n ang paniniwala. Feeling nila, pinarurusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Kahit hindi niya alam kung ano yung kasalanang mabigat na kanyang nagawa para parusahan sila ng gano'n ng Diyos. Siguro nagsinungaling kasi ako sa nanay ko, kaya ngayon meron akong malubhang sakit. Napakaliit lang na bagay, paparusahan ka ng napakabigat. Para namang hindi makatwiran ng Diyos pag ganun, mga kapatid. Sinasabi ng iba, baka kaya ka nagkakaganyan dahil meron kang nagawang kasalanan. O kaya yung magulang mo, isa sa mga ninuno mo. Meron ako narinig na ganung kwento. Namatay yung kanilang bagong silang na batang anak. At sinasabi ng mga tao sa kanila, mag-asawa, hindi kasi kayo nagsisimba, kaya pinaparusahan kayo ng Diyos. May mga ganun, toxic yung ganun, mga kapatid. Lalo yung mga ganun tao. At meron pa silang biblical reference dyan, Exodus chapter 34, verse 7. Sabi daw sa Bible, ito, pinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlan. Sabi daw yun ng Diyos. Kaya yung mga tatay, mag-ingat kayo. Pag nagkasala kayo, paparusahan yung mga anak nyo. Yung mga nanay, okay lang. Kasi ama lang yung sinabi. Joke lang yun. Diba? Ganun pag-interpret nila ng Bible, literal. At ito yung damdamin ni Job. Ang tingin niya, sa kanyang dinadanas na pagdurusa, pinarurusahan siya ng Diyos. Sabi niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Sabi pa niya doon sa verse 16, pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan.
ang iniisip niya, yung lahat ng kanyang nararanasang pagdurusa, kagagawan ng Diyos. Alam niyo bakit naging ganun yung thinking niya? Dahil yun sa mga sinasabi ng kanyang tatlong kaibigan. Si Elipas, si Bildad, at si Sopar. Sabi nila, meron kang nagawang pagkakamali, kaya ka pinarusahan ng Diyos. Meron bang tao na walang sala na napahamak sa buhay? Yun yung tanong nila eh. Kung iisipin, mukha namang logical, no? Dapat ka paparusahan ng Diyos kung wala akong kasalanan. Marami, may kasalanan nga ako. Pero sabi ng Ecclesiastes, unfair nga ang buhay minsan eh. Kahit yung mga mabubuti, yung mga mabubuti, nagdurusa, yung mga masasama, nagtatagumpay. So, paano mo masasabi na nagkasala ka? Kung mabuti ka naman tao, pero yung tadhana talaga ay salungat sa iyong nais. Di ba? Mga kapatid, lagi niyong tandaan. Lagi niyong tatandaan. Bagamat may mga pagkakataon na tila pinarusahan tayo sa mali nating gawin o desisyon sa buhay. Dahilan para tumasa tayo ng hirap. Yung tinatawag nating consequence. Diba? Consequences. Hindi sa lahat ng pagkakataon na sa tuwing tayo ay dumadanas ng matinding problema, ay pagpaparusa na ito ng Diyos. Naalala ko nung Super Typhoon Yolanda, ang daming namatay doon. Sabi ng mga Kristiyano, ibang Kristiyano, yan, pinarurusahan na kayo ng Diyos. Bakit naman magpaparusa ang Diyos na kasama pati yung mga batang inosente? Masakit minsan sa damdamin yun. Lalo na kung kayo yung nakaranas nun at yung nagsasabi sa inyo, hindi naman nakaranas. Di ba? Eh dito sa Manila, mas marami dito mga luloko-loko eh. Bakit di na lang dito pinadahan? Sabi pa, di ba? Ang hirap arutin ng karunungan ng Diyos. Kaya mahirap na magsabi tayo ng bagay na lagi nating idinadamay Diyos ang may kagagawan. Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sa tuwing tayo dumadanas ng matinding problema, pagdurusa, ito ay pagpaparusa na sa atin ng Diyos. Isa pa, mga kapatid, ang hustisya ng Diyos ay restorative. Sabihin nyo nga, restorative. Restorative. Alam niyo ang ibig sabihin ng restorative? I-google nyo na lang. Okay. Ang hustisya ng Diyos, restorative, hindi retributive. Yung ating batas, yung ating sistema ng justice, yung justice system natin, mas retributive siya. Ibig sabihin, mapagparusa. Pero meron ibang bansa, lalo na sa Europa, yung justice system nila, restorative. Ang goal nila, ma-restore yung tao, maituwid, at mabigyan sila ng panibagong buhay pag sila ay makalabas na sa kulungan. That is what we call restorative. Ang hustisya ng Diyos, restorative, hindi retributive. Minsan, ganun tayo sa mga anak natin. Yung disiplina natin, masyadong retributive. Gusto lang natin parusahan. Pero, hindi natin nabibigyan ng unawa. Kaya yung bata, tuliro. Yung bata nagre-rebelde kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa sa kanila. Ang hustisya ng Diyos, restorative, hindi retributive. Bagamat siya'y makatarungan, hindi siya mapagparusa. Bagamat siya ay galit sa kasalanan, hindi siya mapaghiganti, kundi mapagtuwid.
Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sa lahat ng pasanin, sa lahat ng bigat na pasan ni Job, bubulog siya sa Diyos. Sabi ni Job, "Ihaharap ko sa Kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang Kanyang sasabihin." Madaling lumapit sa Diyos, mga kapatid, upang sumamba at magpuri kapag wala tayong problema. Pag magaan yung ating pakiramdam. Pero napakahirap pag sobrang lungkot mo at tugmok ka na sa problema. Ang hirap kasi mag-express ng feeling pag malungkot. Di ba? Minsan nga, pag malungkot ka tapos may nangamusta sa'yo, kamusta? Okay lang. Okay lang, pero nakabusangot ka. Nakakunot yung noo mo. Okay lang yun, di ba? Ang hirap mag-express ng feeling pag gano'n eh. May mga tao na hindi nagdedwell masyado sa kanilang emosyon. Dahil ayaw nilang matangay ito. Kasi ang paniniwala nila, nagiging irrational yung tao pag nalulunod sa kanyang emosyon. Sabi nga sa Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things." Di ba? Narinig niyo na ba yung verse na yun? The heart daw is deceitful. Kaya kailangan daw hindi pangibabawan tayo ng ating emosyon. Pero ito'y maaaring humantong, mga kapatid, sa pagtatago ng kanilang tunay na nararamdaman at hindi maging expressive. Akala mo masaya, nagjo-joke pa, pero ang bigat pala ng pasanin sa buhay. Kaya merong mga tao na nauuwi sa pagpapakamatay. Tapos magugulat na lang yung mga mahal nila sa buhay, mga kaibigan. Masayahin yung tao, mukha namang walang problema. Mga kapatid, hindi nakikita lang sa panlabastahan yun ang nararamdaman ng isang tao. Minsan, tinatago lang nila to sa harapan ng maraming tao. Pero pag sila na lang mag-isa, doon lumalabas yung tunay nilang nararamdaman. Di ba? Ganun, marami, madalas mga lalaki, ganun. Mahirap mag-express ang mga lalaki ng emosyon nila. Kinikimkim lagi nila yung kanilang nararamdaman. Pagpapasensyahan ka lang yan. Pero pag napuno na yan, sasabog yan. Sobra na magalit. Nagiging irrational. Di ba? Sa kabilang banda, may mga tao naman na napaka-emotional, very expressive. Madali sa kanila na i-relay sa iba ang kanilang tunay na nararamdaman. Ito yung mga tao na tipong kahit corny yung joke mo, tatawa ng malakas. Mababaw ang kaligayahan. Very expressive. Pero ito'y maaari namang humantong sa pagiging irrational. Dahil mas nangingibabaw na ang puso kaysa sa isip. Di ba? So, both sides, merong mga advantage at disadvantage, no? At kung yung emosyon mo, hindi mo ma-manage, no? Maaaring humantong ito sa irrational at unjust behavior. Sabi nga lagi nung paalala sa amin ng aming professor sa psychology, although all emotions are valid, not all behaviors are. Bagamat lahat ng emosyon ay valid, hindi lahat ng behaviors na tinudulot ng emosyon na yun ay valid din. Kasi kung malapak ka dyan, tapos tanongin, kasi ganit ako eh. Tama ba yun? Maraming ganun nangyayari, diba, sa mga kalsada, yung mga road rage. Ganit eh, binaril. Patay. Valid yung emotion? Galit? Valid ba yung behavior? Nadulot ng emosyon niya? Hindi. Valid yung galit? Oo. Pero valid yung
behavior? Hindi. Kaya nga sinasabi rin sa atin ni Santiago, kapag may galit ka, huwag mong paabutin ng kinabukasan. Kasi baka malunod ka na sa galit mo at magtanim ka na ng sobrang galit. Maghulot ng kapamakan na sa'yo at sa iba. Ano yung mga bagay na matututunan natin, sinasabi na sa atin sa tekstong ito? Una, huwag mag-invalidate ng nararamdaman ng iba. Marami sa atin nag-invalidate ng feelings ng iba. Malungkot ako. Guni-guni mo lang yan. I feel depressed. Guni-guni mo lang yan. Naalala ko, merong isang show host na nagsabi nun na yung depression daw ay guni-guni lang. Katang-isip lang. Ini-invalidate mo yung nararamdaman ng iba, mga kapatid. Minsan, hindi natin napapansin na gagawa natin yan sa ating pamilya. Lalo na yung mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi natin pinapansin yung emotion na kanilang ine-express. Akala natin nangungulit lang. Pero may pinanggagalingan. Instead, sana na magalit tayo dahil naiirita tayo sa emosyon niya. Alamin natin, saan nanggagaling yun? Bakit yun yung nararamdaman niya? Huwag kayong mag-invalidate, mga kapatid. Alam mo, sa mga simbahan, sa mga Christian churches, uso rin yun eh. Pag praise and worship, gusto lagi ng praise and worship leader, magsaya kayo, tumalon kayo, magpuri kayo sa Diyos. Eh kung bigat na bigat ka sa nararamdaman mo, at hindi ka makapag-express sa Diyos ng salamat, Panginoon, sa problemang ibinigay mo sa akin. Ini-invalidate yung feeling nyo rin nun eh. At maraming mga tao, mga Kristyano, sumusunod doon. At pag ginawa nyo yun, mga kapatid, ini-invalidate nyo naman yung nararamdaman nyo. Huwag nyo in-invalidate yung sarili mong nararamdaman. Be honest. Kung paano naging honest si Job sa nararamdaman niya sa Diyos. Maging honest din tayo. Walang pakiang Diyos kung ang nararamdaman mo'y galit sa Kanya. Maiintindihan ka ng Diyos. Kesa nagpapanggap ka na masaya, pero ang bigat-bigat pala ng iyong nararamdaman. Hindi nang i-validate ng feeling ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong i-validate yung feelings ng iba. Huwag mo rin i-validate yung sarili mong nararamdaman. Isa pa, huwag nawang maging dahilan ang ating mga nararamdamang bigat na pasanin upang tumayo tumalikod sa Diyos. Si Job, nung siya'y hirap na hirap sa kanyang pasanin sa buhay, lumapit siya sa Diyos. Maraming mga Kristiyano nakakalimutan ng magsimba pag lumok sa problema sa buhay. Pero karamihan yata ng mga Pilipino, iba eh. Baliktad. Pag may problema, nakakaalala sa Diyos. Pag walang problema, nakakalimutan ng Diyos. Huwag naman din sana ganun, mga kapatid. Pero huwag naman sana lumayo tayo sa Diyos sa mga panahon na tayo ay nasusuko. Dapat mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Kung tayo ay gulong-gulo, feeling lost, dapat yan yung time na mas magandang lumapit sa Diyos at humingi ng pangunawa. Minsan hindi ka niya bibigyan ng sagot. Pero mararamdaman mo siya. Mararamdaman mo siya na nakikinig siya sa iyo. Nauunawaan niya yung nararamdaman pinagdaraanan. At sapat na yun para ma-solve yung inyong problema. Wala man solution sa problema mo, pero yung katotohanan na hindi ka nag-iisa,
at merong Diyos na sumasama sa iyo, nakikidamay sa iyo, ay sapat na para pumanatag ng iyong buhay mo. Sa pagdiriwang natin ng Mental Health Awareness Sunday, mga kapatid, maging aware tayo sa ating sariling emosyon at maging aware tayo sa emosyon ng iba. Pahalagahan natin yun. I-validate natin. Huwag natin isang tabi. Maraming mga mental health illness or problem na ang cause ay dahil hindi sila nabibigyang pansin, na invalidate sila. Depression, anxiety ay isa sa mga pangunahing mga sakit pa rin na kumikitil ng buhay ng tao sa mundo. Sabi nila, parang cancer yan, or hypertension, or stroke. Parang ticking time bomb. Kala mo sa una, okay lang. Ayaw mong ilabas, ayaw mong sabihin, ayaw mong aminin. Pero pag hindi mo na makayanan, pwede umantong sa pagkitil ng buhay. Pahalagahan natin, mga kapatid, yung ating emosyon at yung emosyon ng iba. Isang hakbang para makatugon tayo sa pagpapanatili ng sanity natin, ng mental health natin. At sana, kung tayo ay may mabigat na problema, lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong tumalikod, huwag tayong lumayo. Sapagkat ang Diyos ay nakakaunawa. Ano man yung mga damdamin niyo at pinagdaraanan. Mapagpalang umaga po muli.